Yes. Inisip niyo ba na hindi niyo dapat ginagawa yun? I mean, Hindi ko inisip yun. Kasi pag iisipin mo, boss ka, hindi ka gagawa lahat. Wala. Kasi nag-start ako, isa lang tauhan ko. Ako, tsaka isang tauhan. Siyempre, minsan, dalawang coaches sabay. Dumating. Actually, dati, puro owner pa nga, owner group eh. Dalawa kami. Minsan siya nagkakabit ng stereo, ako nagtitin. Minsan ako nagkakabit ng stereo, siya nagtitin. Ganon. Tsaka dati, mahirap pa nga magkabit ng sound system eh. Bubutasan mo pa yung likod, gagamit ka ng, alam mo yung martilyo, tsaka yung... pait ba yun? Oh, hindi pait. Hindi na, minsan pait, minsan screwdriver kasi baka mabasag. Pagka takot sa yung tao, pag baguhan ka, baka mabasag mo yung salamin mo. So, naging part ng challenge ninyo yun. I mean, bago lang kayo, so, baka hindi pupunta sa inyo. Una, takot yung tao. Baka mamaya pumalpak. Siyempre, kotse nila yun. Mahal din nila yun. Noong tumagal, nakakita naman nila maganda performance, maganda quality ng trabaho. May nagre-refer sa inyo. Tapos, reasonable yung presyo. Actually, ngayon, ang ano ko ngayon, mas marami yung referral na lang. Nagre-refer na lang. Refer, yung mga nakasubok na. So, sa inyo na lang talaga pumupunta. Pati yung mga nagbebenta ng kotse, nakasubok sa atin, bumili sa atin. Bumibili ulit kasi kailangan sa negosyo maging honest ka lang, huwag ka manloloko. Wala ka iisipin na baka ganito, ganyan, malaman mo. Masarap ang negosyong to kasi ito yung negosyo, marami ka nagiging friends. Pero hindi kayo nag-divest ng inyong investments, di po ba? Hindi eh. Talaga nag-focus lang kayo dito sa parang ito yung gusto niyo, ito yung mahal na mahal niyo. However, my question would be, this industry is kind of tough industry. In terms of competition, I think you have a lot. Would you agree with me? Yeah, maraming kalaban, pero sa negosyo, kung isipin kalaban, isipin mo, parati lahat kayo magkakakampi. Marami ang customer. Hindi mo kaya lahatin, ubusin lahat sa kanya. Walang pinagkaiba sa restaurant, di ba? Hindi mo porket kuya mo or kamag-anak mo may restaurant, dapat sa'yo parati kakain. Hindi ganun. Iba nagtatampo eh. Pero kayo magtatampo, galingan nyo para sa inyo pumunta. Yung customer. Paano nyo nakikita ang innovation is something? I've heard of this bilis delivery. And we are flashing on screen later on yung bilis delivery picture natin. I want to know more about this because I've heard that this is the first time that we are doing here in the Philippines. Ang alam ko lang deliver is either pizza. O yung basta mga fast food chain dito sa ating bansa. Dini-deliver yan. Yeah. Pero car accessories, i-deliver, this doesn't make any sense to me kung unang titingnan ko. I mean, paano ko gagawin yan? What made you jump into this idea? And you are the first. I mean, if you are the first, it must be a risk for you. What if this doesn't work? Actually, kasi marami kasi tumatawag minsan, naririnig nila tayo kung sa radyo or saan, nababalitaan, nire-recommenda. Ang problema nila, malayo sila. Siyempre, pag malayo, gusto nga nila pumunta, malayo, hindi rin sa'yo bibili. So, yan ang nagsimula kung bakit nagkaroon kami bilis delivery. Ito yung Solution. Tsaka sa wholesale namin, marami rin kasi mga tindahan na sa sobrang mahal ng rental ngayon, hindi sila makapag-rent ng malaki eh. Tsaka, kaya ginagawa na, pag may customer, tatawag sa amin, di-deliver namin agad. Kumbaga yung mga stocks. Palalabasin na lang nila galing sa likod ng bodega nila para nabibenta nila. Additional sales. Additional sales sa kanila sa program amin. when? Nag-start kami last year. Last year. Last year, bilis delivery. So far, okay naman. I would like also now to access your being a person na sabihin natin yung talagang taong-tao. I don't know if may pinagkaiba si Romy bilang isang negosyante at si Romy bilang isang ama o isang kaibigan. Is there a difference? Parehas lang naman. Basta sa negosyo, honest naman ako. Sa bahay, honest din ako. Kaya lang, siyempre pagdating sa bahay, sa tindahan ako yung boss eh. Pag sa bahay, misis ko na boss. So, bago kayo nag-asama, matagal nyo na tinanggap yung katotohanan na yan. Okay, so, is there an advice na binigay sa inyo ng maybe anak ninyo na gaya ng tinanong ko kanina kay Raju, is there also an advice that you got from your child? From my parents, basta yung tiwala, pag hindi nawala, kasi sa amin more on credit kami. Marami rin nagpapautang sa amin para ipautang din namin sa iba. Huwag mo lang sisirain yung tiwala sa'yo. Habang buhay, hindi ka magugutom. Yung po ba hindi mahirap? Kasi I think for some televiewers natin, baka sabihin nila, parang hirap namang mangutang, lalo na kung wala kang igagaranty or something. So, paano po yung nag-work sa inyo? Or talagang kakilala niyo yung ina-approach ninyo? Pati wala kayong kakilala? Totoo yan. First start talaga napakahirap kasi nung bago nga ako eh. Siyempre, natural lang sa magpapautang, nakikilatisin ka muna, matagal mo. Yun po pala, kinailangan yung umutang. Oo. Para makapag-start kayo dun sa yung negosyo ninyo. Meron ako kasing konting puhunan nung that time siguro. Nung time na yun, wala pang 20 or 30,000.
ikot-ikot lang. Simple lang una binibenta ko, mga car perfumes, yung mga wiper blade, mga tint. Kung kumuha ako ng tint dati, kung by cut lang, kung anong size lang halos isang kotse, yun lang. Yun lang. So, Hanggang tumagal, dumami ang suki, nagiging madalas na ang habol mo. So, rolyo na. Ganun lang. Ang nagiging excuse po kasi sometimes ng mga tao, base sa aking pag-aaral, is that gusto nila mag-start ng malaki. They have the business idea and then namumroblema sila saan kukuha ng puhunan. 100,000, 200,000, 300,000. Mali po ba na isipin unahing isipin yung kapital bago yung gusto mo talagang gawin? Siguro. Ano po ba yung nauuna? Kasi sa inyo, Parehas siguro. Kailangan alamin mo muna yung scope ng negosyong papasukan mo eh. Para yung capital naman, depende kasi kung ang budget mo, let's say, sa ngayon let's say, puhunan mo 100,000. Pwede ka mag-business ng 100,000 eh. Let's say, ang puhunan mo is 2 million. Pwede ka mag-business ng 2 so million. nakabase sa kung ano lang meron ka. Huwag mo pipilitin kasi once na pinilit mo, umutang ka na malaki at hindi naman agad. Kasi normally ang negosyo, yung first few months, hindi kumikita or minsan break even lang. Pangbayad ng upa, sahod, telepono, kuryente. Pagka basta simulan mo yung kaya mo, yung hindi ka mangungutang masyado na malaki. So, ang kaya mo, bayaran mo. dumating kayo sa time na nagbe-break even lang kayo at parang, alam mo yun, karinderya pa rin yung kinakainan ninyo, pero may negosyo kayo. Dumating po sa ganun time? Yung first, siguro, sabihin natin, first 6 months or 1 year, break even lang halos yan talaga eh. Pero, hindi ka kumita sa pera, kumita ka ng friends. Yung friends mo magre-recommenda yan. Yung na-recommenda yan, na-satisfied, magre-recommenda ulit yan. Nagdo-double or triple, dumadami yan, lumalawak. So, what else po yung nakikita ninyo sa mga susunod na panahon? I'm sure a lot of us may be asking, nandito tayo sa ganitong lagay na ekonomiya, medyo mahirap mag-establish ng negosyo, some may be looking for greener pasture outside. Ano po yung nakikita niyo sa industriya as a whole? Will this be the best time for you to start your own business? Or you delay it for some time before you actually come up with another idea?